perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo. There was systematic violation of human rights. Pangulong Duterte, Garma. Nung nakita nyo, di ba si Garma, sila yung ginawa niya nila yung tawag nito? Resource person. Napaka-traidor talaga nila, no? Oh? Ginawa ko nilang resource person pero hindi, kahit ginawa naman lang sana lang star witness. Ibatiin natin si Congressman Dan Fernandez. Bakit po? Eh, nangunguna na siya. Wow! Sa Bulelat. Grabe naman. Ito ay mayroon lamang 13.13%. Talaga suwersyado mo. Oo, di ba 13 Judas yun, di ba? Oo. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, yung season na susunod, okay. It's, there's a, hindi, Alright, welcome back mga kabitan, magandang buhay ho. Welcome na naman sa ating balitaktakan, reaction video, Danagan Balita News Update. Kaya sa mga bago pa pong mga hindi pa po nakapag-subscribe, bagong mga manunod, subscribe na ho kayo para ho lagi nyo mapapanood araw-araw yung mga latest uploaded video natin. I-like nyo na rin po o kung i-share nyo po, i-like at mag-comment ho kayo at pindutin nyo na rin po yung ating notification bell. So sa ngayon po mga kabitan, sa bago tayo magpapatuloy sa ating usapin ho ngayon, ipapakita ko muna sa inyo itong mga paksa ho natin dahil January 13, no, ito 2025, tuloy na ho yung rally ng Iglesia ni Cristo. Kabahan na sila nito mga kabalitaan. At mamaya po ipapakita rin ho natin itong si Mayor, sino ba pangalan mo? Yung Basti Duterte. At ito ring katunggaliho ni Martin Romualdez diyan ho sa may first district ng Leyte mga kabalitaan. At of course, itong bibigay info ng WAD Committee kung saan ay kanilang binanggit ho sa kanilang privilege speech dito na pakakasuhan na yung ating Pangulo at ilan pang mga individual. At itong si Dan Fernandez mga kabalitaan na po, binansagan. May bagong bansago ito ni mula ho kay Attorney Yes Yo Topacio. Kaya abangan niyo po kung anong bagong bansago niya rito dahil sa survey na lumabas mula sa Pulse Asia Survey, kulaylat pang-apat to sa apat na tumakbong gobernador dyan sa Laguna. Kinarma na ho si Dan Fernandez. At bago pa po ang lahat, at as usual, yung nakasanayan na ho natin, huwag nyo pong kalimutan, i-memorize, isulat nyo po sa mga papel ho ninyo dyan, yung mga pangalan, yung pagmumukha nila, kung maaari, i-drawing nyo po sa mga papel ninyo dyan. No? Ito ho yun sila, yung mga aktibo ho na mga partisipante ng WADGA Committee hearing. Itong mga district representatives at kasama na rin ho itong mga party list representatives mga kabalitaan. Heto at panoorin nyo na.
alam nyo na. Alright, so napanood nyo na po. Kayo na pong humusga dahil malapit na next year midterm elections. Ipaparamdam ho natin sa kanila yung kausahan ng masang Pilipino. At ngayon, dito na ho tayo sa ating usapin. Ay, tandaan niyo po ha, matutuloy na ho sa January 13, 2025 yung gaganapin na rally ho ng mga kapatid ho nating Iglesia ni Cristo. Dahil talagang pinatutunayan nila ho at ipatotoo ito na at least makakatuhanan ho yung kanilang sinasabing gagawa ho sila ng rally. January 13, paalala lamang ho yan, join the historic INC rally at Luneta Stand Against Injustice. Just imagine! Naku! Ha? Akala ko rally no to impeachment mga kabalitaan. Naku, nagsalita ng iglesia. Ano bang ibig sabihin ng injustice, inhustisya mga kabalitaan? So wala na ho tayong hustisya, sinasabi dito. So meaning to say, nakita na po talaga ni Ka Eduardo Manalo na yung sistema ng ating panggobyerno at ng hustisya ay wala na ho sa tama mga kabalitaan. Kaya nga po sila ay una ho nating naintindihan, sila po ay magrarally dahil nga po ay sinang-ayunan ho nila yung panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi magkawatak-watak at para maipagpatuloy ho ang pagkakaisa na hindi ho tayo maapektuhan ang ating ekonomiya mga kabalitaan. So no to impeachment rally, yun po yung pagkakaintindi ho natin. So, ibig sabihin nun, iba na ho yung lumabas dito mga kabalitaan. Join the historic INC rally at Luneta Stand Against Injustice. So, stand against no to impeachment. Pagkakaiba ho yan mga kabalitaan. So, ito, general to Injustice. Ibig sabihin, wala na hong hustisya yung bansa natin dahil sila na ho ang gumagawa at pumapabor sa hustisya dahil tingnan niyo po sa What Committee, yes or no agad yung isasagot mo Wala na hong sinasabing due process. So sila mismo ang di nagbigay ng due process mga kabalitaan. So malaking sampal ho ito ng mga nasa mayabang kapulungan na sinasabi ho rito na sila ay magrarally, historic INC rally mga kabalitaan. Kasi never ho natin nakikita yung mga INC na nagrarally ho, na nagpapakita ng suporta sa mga politiko. Dahil sila po ay non-partisan pero may nagugustuhan po din yan sila siguro mga kabalitaan. Di po ba? Pero dito, pinapamukha na ngayon ng INC na hindi na ho katanggap-tanggap ang mga pinanggagawa ho diyan sa WAD Committee na iyan, lalo na sa mayabang kapulungan dahil sa kailang gagawin na historic INC rally ho diyan sa Luneta, Hulyo or Enero 13, 2025. Stand against injustice mga kabalitaan. So ngayon po, klarong-klaro na po hindi ho yan talaga nagustuhan ng INC. So anyway, naipaliwanag na ho natin. Ewan ko kung sasang-ayunan ako sa mga INC na ito yung mga opinion ho natin. Anyway, I am entitled of my opinion. Ito yung pagkakaintindi ko na talagang hindi ho nagugustuhan ng INC yung mga pinanggagawa ho dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. So dito ho tayo lilipat kay Basti Duterte. Ito, malaking sampal ho ito sa kanila. Sinampal na ho sila ng INC sa planong rally nila, Stand Against Injustice. Now dito ho, sabi nila yung mga Duterte ay corrupt, drug lord, mamamatay tao, at kung ano-ano pang mga paratang na ipinupukol ho. Talagang binuli ho yung mga Duterte sa panahon ngayon. Ngayon po, itong naging resulta ng COA ay kayayao ito sa mga taong niruyakan yung mga pagkatao ng mga Duterte. Mantakin niyo pong sinabi ng COA. COA Audit or Commission on Audit mga kabalitaan. Para ho ito sa LGU
o local government unit na ang Davao City ay nananatili ho bilang isa sa pinakamayamang lungsod sa ating bansa, mga kabalitaan. Ano hong masasabi ng mga ulupong dyan sa mayabang kapulungan? Ang mga paratang ho nila ay wala talagang mga katotohanan, kaya galit ho yung taong bayan ho sa kanila. Inisa-isa na ho sila, hinusgahan na ho sila dyan, tuloy pa rin ho yung kanilang mga kabalastugan. Kawalang hiyaan dyan sa mayabang kapulungan. Dito pa lang, for sure, nanggagalaiti na ho ito sila sa inis, galit, at insecurity sa kanilang sarili dahil yung COA na mismo ang nagsabi na pabilang isa sa pinakamayamang lungsod sa ating bansa. Speaking of pambubuli ho, parang si Tita Nene nabuli na rin dyan sa House of Representatives. Mamaya papanoorin nyo po, ipapapanood ko po sa inyo. Dinamay ho, sinampahan ng kaso si Tita Nene. Alam niyo po ba si Tita Nene, siya po mismo ang katunggali na inendorso ho ni Tatay Digong Duterte na makakalaban ho sa darating na halalan 2025 midterm elections laban ho kay Martin Romualdez diyan sa 1st District ho ng Leyte. So ito po siya ngayon, si Tita Nene Bacale, yung kanyang pangalan. Tandaan niyo po sa mga taga Leyte 1st District ho, lalo na diyan sa Tacloban, kung maaari ho, tandaan niyo po yung pangalan Tita Nene. Yung totoo po niyang pangalan ay Romilda Bacale. Kilala po siya bilang Tita Nene, mga kabalitaan. Takot na ho dito si Romualdez. Sobrang takot niya na ho. Ano po ba yung ginawa niya para ho itong si Tita Nene manahimik ko, mga kabalitaan? Pero hindi ho ito matitinag dahil naandyan ho yung suporta ni Tatay Digong. Ang ginawa niya po ni Tita Nene ay pinakakasuhan niya po. Parang sa Pogo yata yun eh. So ito, panoorin niyo po. Si Tita Nene, minention ho dyan ni Quintong Barbers na isa sa masasampahan ng kaso, kung ano-ano pang kasong isasampa nila. Pero sigurado ho si Tatay Digong at si Ronald Senators Bato at Bongo ay pinakakasuhan na rin ho ng crimes against humanity, mga kabalitaan. Para maintindihan at malaman yung buong istorya, manood tayo sa balitang ito. Formal nang irerekomenda ng House Quadruple Committee sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang pagsasampa ng crimes against humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa at iba pa. Kaugnay ito ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Bago mag-adjourn ng sesyon ang Kamara, ipresenta ng House Quadruple Committee o Quadcom sa plenaryo ang progress report nito. Ito ay matapos ang 13 nitong pagdinig sa issue ng extrajudicial killings o EJKs sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs. Kabilang sa nirerekomenda ng 4 House panels ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo at iba pa. Dahil umano ito sa paglabag sa Republic Act No. 9851, ang batas na nagpaparusa sa crimes against international humanitarian law, genocide at iba pang crimes against humanity kaugnay ng libu-libong anti-drug war deaths. Perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas,
Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. The time of reckoning has come. After 13 rigorous and thorough hearings of the so-called Quad Committee, Itong matandang to, the time reckoning has come daw, talagang sinisiguro niya na na makukonbikto yung mga sinasampahan nila ng kaso. Ano ka? Ha? Ano ka, gamahanan? Ha? 100% sigurado ka na makukonbikto yung mga sinasampahan yung kaso, lalo na si Tatay Digong Duterte? Sino ka ba? Ha? Pastor ka lang. Ginawa mo pang pastoral church ang House of Representatives. Ano bang kinalaman mo sa batas? Nakikisaw-saw ka ba? Hindi mo ba sinerch yung sinasabi mo na naandyan na? Dumating na? Ang paghuhusga, ang pagbabayaran na ng mga Duterte, kung ano-ano pa yung mga paratang hunyo dyan? Kahiyaho kayo, Pastor Banal na Aso. Napakawalang kwenta mong tao. Mukha mo palang parang anak ka na ni Satanas eh. Ha? Anak ka na ni Satanas yung pagmumukha mo. Naku po, kaya po kayo. Tingnan nyo na may pa-cross-cross pa ho dito sa dibdib. Kaala mo sinong banal? Isa palang banal na aso. Naku. Sa inyo pa ngayon, malapit na. Kami ang dapat magsabi niyan sa inyo. Kasi next year, malapit na yung paghuhusga eh. Huhusgahan na kayo ng taong bayan. we are confident that we have gathered substantial findings backed by competent evidence to make the requisite recommendations to this legislative body and to the appropriate government agencies for appropriate and decisive action. There was systematic violation of human rights and blatant disregard of due process. Nirekomenda rin ng Quadcom ang pagsampa ng kaukulang kaso sa pagpaslang sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 13, 2016. Kabilang dito sina dating Pangulong Duterte, Garma, Leonardo, SPO4 Arthur Narsoles at dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla. Bukod naman dito, pinasasampahan na rin ng kaso ang mga Nung nakita nyo, di ba si Garma, sila yung ginawa niya nila yung tawag nito? Resource person. Napaka-traidor talaga nila, no? Ginawa ko nilang resource person pero hindi, kahit ginawa naman lang sana lang star witness. Traidor talaga itong mga hinampak na to. Kaya ayaw ni Pulong dyan eh kasi ayaw niyang makita yung katraidoran ng mga hinampak na to eh. Tingnan mo, si Rowena Garma, kawawa ho mga balita. Inapalis sa Amerika. Sige, alis ka na sa Amerika. Nasabi mo na lahat eh. Pagdating doon sa Amerika, hinuli ho. Dahil ano ba yung kaso niya doon? Grabe yung laro ng mga ngayon, yung mga nasa mayabang kapulungan ngayon Tapos na-hold siya doon ng mga ilang araw, ibinalik ko dito, ikinulong. Ngayon talagang makukulong dahil may isinampahan nilang kaso. Problemada pa man to sa pamilya nito mga kabalitaan. Di ba? Grabe, napakasama talaga ng ugali ng mga Huwad Committee na ito mga kabalita, no? Saan pa nilagay? But wala pa sila. Yung isa diyang pastor, preacher yan, pero yung ugali talagang sinasamba si Satanas eh. Grabe talaga nila, no? Siya pa yung isa sa mga nagsasabi ho dyan na ganun. Lakas talaga yung loob eh. Pero naawa ko kay Rowena Garma. Akala ni Rowena siguro makakaligtas na ho siya. Pinapalayas saglit tapos pinapabalik. Nako. Talagang itong administrasyon na ito mga kabitaan, maraming kalukuhan. Maliban sa maraming kalukuhan, maraming kawatan pa, maraming mapagpanggap. Mga nagmamarunong, akala mo mga abogado. Mahirap kasi mga kabitan. Pag yung tao kasi hindi abogado tapos magpapanggap na marunong sa batas, talagang hindi ho nila mapapansin yun na sila ay pinupuna na ng taong bayan kasi mga pilingero eh. Lalo na yan si tandang ulupong na si Atras Abante. Tingnan mo yung pagmumukha niya. Kabuisit yung pagmumukha nun.
Kala mo kung sino talaga. Dami pa namang mga luho nito. Mga sasakyan nakakabili ng Rolex na ilang milyon. May mga sasakyan na milyon. Tapos pag gumisa ho dyan sa kanilang pagdinig, kala mo kung sinong malinis. Nimal talaga itong mga taong to. Tuloy tayo dito. Mga isinasangkot sa pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Partikular na sina Garma, Leonardo, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, former PNP Officer Nelson Mariano, Police Senior Master Sergeant Jeremy Tox Kausapin at isang alias Loloy. May iba pang personalidad na irerekomenda ring kasuhan, kaugnay naman ang pagkakasabat sa ilang daang kilogramo ng shabu sa Mexico, Pampanga noong September 2023. Bahagi rin ng rekomendasyon ng Quadcom na magsagawa pa ng malalimang investigasyon sa iba pang personalidad na isinasangkot sa illegal drug shipment at illegal pogos. Kabilang narito si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, gayon din si dating presidential spokesperson Harry Roque. Further investigations should be conducted against, but not limited to, the following individuals. Number 1, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba, Representative Paulo Duterte, Councilor Nilo Abilera Jr., Mr. Paul Gutierrez, Mr. Benny Antiporda, Mr. Jojo Bacud, a certain Tita Nani, and Mr. Allen Capuyan. No, di ba narinig nyo si Tita Nani daw? Yun ang katunggali ni Tamba sa 1st District ng Leyte. So kasi alam niya na tagilid na ho siya. Kaya ito, ipinasok niya rin si Tita Nene para makasuhan ng mga kabalitan. Desperado ng Pomsi. Mga desperado na itong mga kampo ni Tamba. Pati si Tita Nene nga walang muwang-muwang, dinamay pa. Ngayon nga lang yung ininuso ni Tatay Digong eh. Di ba? Makikita nyo talaga yung pattern nila. Lahat ng mga kalyado ng mga Duterte ay talagang pinakakasuhan nila, hinahabol nila, hinaharas nila para manaigo sila. Pero hindi nila alam na yung kanilang ginagawa ay bandang huli nito, iiyak ko ito mga balita. In Pogo-related illegal activities, Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Leal Go, Yang Jian Sin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang. Bukod sa mga inirekomendang kasuhan, may mga panukalang batas ding isinusulong ang Quadcom kaugnay ng kanilang investigasyon. Samantala, adopted na sa plenaryo ng Kamara ang rekomendasyon ng Quadcom. Iniutos na rin sa House Secretary General ang pagsusumite ng kopya ng rekomendasyon sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Sa susunod na taon ay ipagpapatuloy ang pagdinig ng 4 House panels. Rosa Licoz, UNTV News. Ngayon, sa susunod na taon daw, ipagpapatuloy daw yung susunod na susunod na pagdinig. Sigurado ba? Talagang sigurado na silang makakabalik sa pwesto Talagang budgeted na ba lahat? Kompleto na ba yung budget natin dahil sigurado na ho tayo? Parang 100% na makakabalik na sila eh. Tingnan natin sa susunod na sa next year 2025. At pagkatapos na may ilang buwan makikita at malalaman ho natin 'yan. Hindi muna tayo magkokomento diyan pero mangyayari na ilan sa kanila hindi na ho makakabalik. Sigurado na ho yan, lutong Macau na ho yan mga kabalitaan. Anyway, dito ho tayo ka Yes Yo Topacio. May bagong bansag ho. Hinubaran ni Attorney Topacio itong si Dan Fernandez. At muling binihisan ng kanyang muling binihisan ng bagong pangalan ho. Ano po ho ba ito? Dan Fernandez, binihisan ng bagong pangalan. Panoorin po si Yes Yo Topacio. Sabong at eleksyon. Yan. Oo. Speaking of election, batiin natin si Congressman Dan Fernandez. Bakit po? Nangunguna na siya. Wow! Sa Kulelat. Grabe naman. Eto, kasi nagkaroon ng isang survey sa Laguna, kung saan may 4 na pangunahing kandidato sa pagkagobernador. Ang dating Congressman Sol Aragones,
Kasalukuyang Vice Governor Karen Agapay at kasalukuyang 2nd District Representative Ruth Hernandez. Yes, opo. At sa pinaka-letes. Teka, nawala letes natakot. Nakasama natin si Sol, di ba, sir, sa Yes, Batangas? ito ay kahapon lamang inilabas ang survey. Okay. Si Sol Aragones ang nangunguna. Of course, hindi pa to sigurado kasi maaga pang masyado, Disyembre lang, Mayo pa. Opo. Halos kalahating taon pa ang eleksyon. Yes. Baka maraming Maraming campaign makasingit. fans. Lalo na si Dan Fernandez, Delikado. mahilig sa singit yan. Delikado pag makasingit. Scorpio Nights Oo. So ayusin nyo dyan ha kung anong singit. Kasi sa mga Bisaya, yung singit bugan eh. Baka bugan yung gusto nyo ipapahiwatig. Singit, baka sisingit sa linya ho. Baka yun po yung ibig sabihin ni sino doon? Si Atty. Topacio, mga kabalitaan. Talagang mahilig ho yan sa singit kasi dating bold star ho yan eh. Si Boy Singit Dan Fernandez, mga kabalitaan. Ay 40%, rounded off na po ito si Aragones. Ang voter preference. Ibig sabihin, kung ngayon mag-e-eleksyon, mananalo si Sol Aragones ng 40% ng boto. Sumusunod naman si Vice Governor Agapay na may 27%. Opo. Sumunod si Congresswoman Ruth Hernandez na may 20%. At si Dan Fernandez ay mayroon lamang 13%. Talagang sigurado mo. Di ba 13, Judas yun, di ba? Oo. Kaya malas ang 13 sa mga Kristiyano. Bad number yun. At ayon sa mga analyst, ang pagbulusok ng preference rating ni Fernandez ay dahil daw sa sunod-sunod nitong atake sa mga Duterte. Sapagkat kung titignan natin ang resulta ng nakaraang eleksyon, yung presidential elections, ay bulwarte ng mga Duterte ang Laguna. Yan. At yung pananakot at pamimilit sa testigo at pang-aapi sa mga testigo, ito ay nag-backfire. At nagkaroon siya tuloy ng bangsad na Attorney Google. Sikat na. Attorney Google. Turne! Naging Ay, turne! Ano yung problema, turne? Google nga Ang problema, si Attorney Google siya, di ba? Opo. Google siya ng Google ng pondo ng bayan sa investigasyon na walang kapararakan. Kaya yun, 30%. Okay. O nga, kasi si Dan Fernandez yan, 13%. Talagang F na. 13%. Si Dan Fernandez. Yan. Anyway, dito na ho tayo tatapusin itong video ni Yes Yo Topacio. Ayun, at narinig nyo na ho, no? Talagang si Topacio ang dami talagang alam sa mga pagbabansag no? Hinubaran, binihisan ng bagong pangalan na si Attorney Google, mga kabalitaan. At grabe, no? Talagang napakatindi ho yung mga ginagawang kalukuhan ng WAD committee na ito sa Mayabang Kapulungan. So itong pagrarally ho ng INC sa darating na Enero 13, 2025 ay talagang katakot-takot ho ito. Dahil akala ko nga pala no to impeachment rally ito Rally, no to impeachment rally. So, ang sabi ho nila dito, stand against injustice, mga kabalitan. Yun po yung tema ng kanilang rally na gaganapin ho sa Enero 13 taong 2025. Next year na ho yan, mga kabalitan. So, hindi na ho no to impeachment, mga kabalitaan. So, stand against injustice. So, nakikita na ho ng INC yung mga ginagawang kawalang hiyaan, kabalastugan, lahat-lahat ng mga masasamang salita ho ay naandyan na ho sa kanila. Makikita ho sa kanilang mga sarili ang hindi ho dapat ang hindi kaaya-ayang makikita ho natin, mga kabalitaan. Sila lang ho nagsisira. Sila lang ho ang sumisira sa
yung sistema ng ating gobyerno, mga kabalitaan. Ang lakas ng tama ho nila dito na binuliho at ginigipit yung mga kaalyado ni Tatay Digong Duterte. Anyways, hintayin na lang ho natin kasi malapit naman at ngayon hindi pa nila mararamdaman yung puot galit ng taong bayan dahil nga po ay medyo presko pa sa kanilang bumbunan yung naririnig ho nilang Christmas bonus kasi Disyembre na, malapit na yung Pasko. Sayang, itutuloy na natin to. Mantakin mo si Garma Kinasuhan. Ginawang resource person, inuto-uto lang para makapagsabi, tapos gagawa ng istorya. Ngayon, itong si Leonardo din, ganun din, sinampahan ng kaso. Walang exemption sa dalawa. Tingnan yung napakasama ho talaga ng mga buti ng mga hinampak na to, mga kabalitaan. So dito lang ho tayo hanggang sa susunod na mga araw. Kita-kits ho tayo at huwag kalimutan mag-subscribe na po. Pindutin ang notification bell. Kung may mga makikita kayong ads sa video natin, huwag nyo pong i-skip po yan dahil dyan lang ho tayo huhugot ng lakas ng loob para may pagpatuloy ho natin yung ating paggawa ho ng reaction video dahil andyan ho tayo, suporta ho tayo sa ating iniidolong leader na totoong may malasakit, nag-iisang may malasakit sa ating bayan na naging presidente, mayor, congressman, naging ano pa yun siya, no? Prosecutor at kung ano-ano pa si Tatay Digong Duterte at yung anak si Pipi Sara Duterte, mayor ng Davao si Baste at yung congressman kapatid na si Pulong Duterte ay kinasuhan rin patungkol sa druga di umano, mga kabalitaan. Ginawa ng mastermind si Pulong. Itong kwenta to mga hinampak to. Wala lang maisip, puro gano'n na lang eh. Ang halatado ho dyan, mga kabalitaan, na pamumuliti talaga yung lahat na ito ay itong si Tita Nene. Sinampahan din ng kaso. Ito yung katunggali ni ni Martin Romualdez sa 1st District dyan sa Leyte. Talagang takot na sila ngayon at ramdam na nila kahit malayo pa po kasi sa survey ay kulelat ho sila lahat dyan, mga kabalitaan. So wala na ho tayong oras sa ngayon at kita-kits tayo sa susunod at darating na mga oras. Ako'y magpapaalam na ho, Overseas Filipino Workers, mabuhay ho tayong lahat ng mga Pilipino na kung saan man kayo ngayon sa lupalop ng ating mundo na hindi pa po nakapag-subscribe at nanonood lamang, bisita, tirhan nyo na ho yung bahay natin para mas marami pa ho tayo dito sa ating munting bahay, mga kabalitaan. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.